Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga OFW. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga OFW saan man sulok ng mundo. At magandang umaga sa Pilipinas. Siguro ngayon sa Pilipinas is alas 9. Dito sa Saudi, madaling araw. Ito ngayon ang ating topic, mga kapatid, mga kabsat sa Ilocano pa, mga kabsat, mga kabagis. At una sa lahat, pag-ipamanin nyo po ang muling pagbabalik ng inyong Laban Pinas TV Kabus Vlogger, sapagkat ito na naman ang ating mga pag-uusapan. Ito mga patuloy na pagtaasan ng mga bilihin, katulad ng kamatis ngayon. Magkano ng kamatis ngayon sa Pilipinas? Kung di ako nagkakamali, nasa 160 at 180. So kung malalaki yung kamatis, ang laman ng 1 kilo nasa 15 piraso siguro, or 10 piraso pa kung malalaki. Ngayon, ang ating analyze, ito sarili ko itong opinion, sarili ko itong masasabi kong sarili kong hinanakit. Kasi nga, ang kamatis natin noon, sa naalala ko, nung mababa pa mga presyo niyan, ang mga magsasaka natin, gaya sa amin, tinatapon lang namin yan sa tabing daan. Truck nung tinatapon namin yan, kasi nga, sa sobrang baba ng bilihin, at sa sobrang baba ng kilo ng kamatis, at binabarat ng mga traders. Ito ang mga traders na ito yung nagpapahirap sa ekonomiya Pero hindi naman hindi naman sila magaganito mga traders kung ang ang ekonomiya natin iniingatan at inaasikaso talaga ng mga namumuno, unang namumuno. Kaya nagkaganito ang natin. Sabi nga sa kanta, ibon nga, may malayong lumipad, tayo pa kaya. Kaya sana ito ang tututukan ng ating Pangulo, ang ekonomiya, ang mga bilihin na mapababa man lang kahit paano. Kalimutan natin yung sinabi niya na sisikapin niyang mapababa ang mga pangunang bilihin na katulad ng bigas na magiging 20 ang kilo. Kalimutan natin yun. Hindi na mangyayari yun. Ang hiling lang natin dyan, mga kababayan, mga kapinas, mapababa lang sana ang ekonomiya, mapababa lang sana ang mga bilihin, kahit man lang sana ang bigas, umabot lang sana kahit na 35. Okay na tayo doon, buhay na tayo doon. Pero paano naman mangyayari yun kung hindi tinututukan ang ekonomiya? Siguro tinututukan man, pero hindi seryoso. Kasi kung seryosohin mo talaga yan, ang ekonomiya, mangyayari at mangyayari yan Bakit hindi mangyayari yan? Nangyari nga sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Napababa nga ang ang bigas noon. Pagreklamo ng mga tao noon na tumataas ang bigas, bigla kagad salita ang dating Pangulong Duterte na ibaba niyong bilhin ng bigas, kahit man lang na ibaba niyo kahit na 6 pesos. Babaan niyo kahit na 6 pesos. Kaya pagka kinabukasan noon, nagsibabaan kagad. Kasi may strong words, mayroon siyang strong words na sinabi sa mga traders na pag hindi nyo pinababa yan, mananagot kayo sa akin. Kasi Pangulo nga siya Isang salita lang ng Pangulo, mangyayari at mangyayari. Kung talagang siya nagpapatakbo ng bansa, kung talagang siya ang Pangulo ng bansa. Maliban lang kung mayroong nagdidikta sa Pangulo.
ang dating Pangulong Duterte, hindi naman nakikinig sa mga dikta-dikta yun eh, ng mga nakatabi niya eh. Ibig nga si ang kanyang executive secretary si Salvador Milladilla, hindi nga niya pinapakinggan sa mga regarding of ekonomiya. Na kahit anong hindi natin narinig, pero I'm sure nagsasuggest din yan sila kung ano pinakamaganda para sa bayan. Pero ang ginagawa ng dating Pangulo, kung ano yung pinaka the best na makahaon ng mga kababayan niyang mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipinong mamahirap, ayun ang ginagawa, ayun ang sinasabi niya. Para at least, komportable ang mga Pilipino. Ngayon, ikumpara natin ngayon, hindi man tayo sa nagkukumpara sa patakaran noon kasi iba yun nakaraan na yun eh. Ang sinasabi lang natin dito, hindi man yan agad-agad papababa, kung siseryosohin yan, mangyayari. Kung walang nagdidikta sa Pangulo. Pero sa tingin natin, ito sarili ko lang tong pananaw, mayroon nagdidikta sa Pangulo. Kasi kung si Pangulong Marcos lang ang masusunod, hindi ito magkaganito eh. Hindi ito magkaganito. Believe me, hindi ito magkaganito. Kasi si Apo BBM, napakatalino niya sa agriculture. Number 1 niya sa kanya. 100% niya sa kanya ang agriculture. Magaling sa ekonomiya yan. Para yang si Maruhas, magaling sa ekonomiya. Mas mataas pagka rating siya kay Maruhas sa win impact sa usaping ekonomiya, usaping agriculture. Special skill niya yan, agriculture na yan. Napagawa nga yung Ilocos Norte no ng mga kuryente na hindi dumadaan ng planta. Ekonomiya, agriculture din yun. Nagawa kanya during gobernador siya, ngayon pa kaya. Ang nangyari lang kasi dyan, dahil sa mga pagdidikta, kaya nangyari na yan, mga magdidikta sa kanya, ay puro mga gahaman. Hindi natin pangalanan kung sino yan, pero nakikita natin na puro mga gahaman yan. Walang ibang hangad kundi ang tumaba ang kanilang mga bulsa para may magamit sila sa kanilang mga political ambition, mga pangsariling interest ang kanilang iniisip, ang kanilang ginagawa sa kanilang mga sarili, hindi para sa bayan, hindi para sa mga Pilipino. Kasi kung para sa mga Pilipino yan, katulad sa nangyari sa kay Pangulong Duterte, lahat ng sekretary sa panahon ng Pangulong Duterte talagang para sa bayan ang kanilang ginagawa. Even si Secretary ng DPWH noon, si Senator Mark Villar, sumusunod yan sa presidente. Kung anong sinasabi ng presidente na ganitong gagawin, yun ang ginagawa. Hindi yan sumasarili ng ideya. Kasi nga, alam ng Pangulo ang pangailangan ng ating mga kapwa Pilipino, lalo sa mga mahirap. Ay ngayon, sa patuloy na kagutuman ng ating bansa ngayon, sa mga Pilipino at mga mahirap, patuloy ang kagutuman sapagkat sa kakulangan ng mga hanap buhay, kakulangan ng trabaho. Ultimo bitsin, dati piso, ngayon naging 8 na. Bitsin lang yan ha. Asin dati, ang isang balot nagkakalaga lang ng 5. Marami na yun. Isang 2 linggo na yun yung 5 pesos na yun. Gamitin na yun sa 2 linggo na yun. Ngayon magkano na? 15 na. Yan pa lang makikita natin kung paano bumagsak ang ekonomiya. Ay paano tayo makaalpas ito? Paano tayo ito makakahaon ng ang bansa natin kung hindi nyo tinututukan hindi nyo siniseryoso pagtutok ang ekonomiya ng bansa natin. Kahit anong kami ng pagsisikap ng mga OFW natin dito,
kung patuloy niyong pinapabayaan ng ekonomiya, wala rin mangyari sa bansa natin. Pulubi pa rin tayo. Tingnan mo yung mga ibang bansa, Vietnam na Vietnam lang. Napakahirap ng bansa niyan dati. Ngayon, sila na ang number 1 na nag-export ng mga saging. Nawala ng Pilipinas sa listahan ng saging. Tingnan yung mga nangyari sa atin ngayon. Tapos sasabihin nyo, ang mga tao nagsiangal dahil sa kagawa ni Duterte. Hindi naman si Duterte ang may gawa niyan sa pag-alsa ng mga tao eh. Ang gumawa niyan, kayo mga nasa gobyerno, lalong lalo na ang ating mahal na Pangulo. Kayo ang gumawa ng kung bakit nagsiangal ang mga tao, hindi si Duterte. Kasi si Duterte, si PRRD, inano lang niya mga Pilipino, ginising lang niya na ito nangyari sa ating bayan, ito ang nangyari sa ating bansa, bagsak ang ekonomiya. Tinuto niya kung paano mamulat ang Pilipino sa mga kahirapan, kung paano dumiskarte naman ng hindi masyadong nagutuman. Kasi ang Pilipino, tayo mga Pilipino kasi, pag oras gutom ng ating pamilya, kapit patalim na tayo. Yun ang unang-una nating mindset. Yun ang kasanayan nating pag-iisip. Pag oras gutom ng ating pamilya, saan tayo tumatakbo? Sa patalim. Kapit patalim kaagad tayo. Kaya, ang ginagawa naman ng Pangulong Duterte para maalis yung mindset na yon sa bawat Pilipinong mahihirap, ay tinuturuan niya kung paano dumiskarte ang bawat Pilipino ng mga mahihirap na hindi magutom ka ng pamilya, kung paano maghanap buhay ng marangal. Yun ang tinuturo niya. Hindi niya tinuturo yung mali. Sa pagkakalam ko, tumanda na ako ng ganito, wala akong mula ng nanungkulan ng Pangulong Duterte, wala akong nakita mapahanggang ngayon na nagtuturo siya ng mali para sa gobyerno o para sa mga tao, para sa mga kababayang mga Pilipino. Puro sa kanya ang pagtuturo, puro mabuti, na para bagang siya talaga ang ama ng bayan. Yan ang tawag namin sa kanya eh. Tatay Digong eh, kasi ama siya ng bayan eh. Tapos tutulig sa inyo, gawa nyo ng mga black propaganda. Ay wala na nga siya sa katungkulan, ginagawa nyo pa mga black propaganda. Inimbestigan nyo pa rin niya sa Kongreso ang EJKS na yan. Ay alam naman namin yan ng mga nasa laylayan kung bakit nangyari yung mga binibintang nyo sa kanya. Siya ba ang nakinabang dyan? Taong bayan din nakinabang dyan, hindi siya nakinabang dyan. Bakit ko nasabi na taong bayan nakinabang? Kasi ang mga kababayan natin, mga Pilipino na mga mahihirap, mga kababaihan natin, mga anak natin, sa panahon niya, nakakalakad ng alas 12 ng gabi, alas 10 ng gabi, kahit sa madilim, na wala man lang nagdidisturbo sa kanila, walang mangingisnats, walang manunutok ng para hold upin. Walang hold up na nangyari nun sa panahon niya, sapagkat kontrolado niya ang mga kriminal noon. Ay ngayon, kabilaan ng hold up, kabilaan ng snatch, kabilaan ng mga krimen. Paano nangyari ito? Sapagkat kababayaan nga ng ating mga namumuno. Kasi kung seryoso ang ating namumuno, ay hindi mangyayari ito. Kung mayroon siyang political will na tinatawag. Dati ang political will, hindi nga namin alam niya eh. Kung hindi dahil sa kay Pangulong Duterte, hindi namin alam kung anong ibig sabihin ng political will eh. Ngayon, sa patuloy na pagtataas ng mga bilihin, saan papunta ang mga Pilipino nito? Ang mga mahirap nating kababayan. Huwag niyo sabihin tamad ang Pilipino. Ay hindi naman natin yung mindset ang tamad. Nagiging tamad ang mga Pilipino kung talamak na sa droga ang pag-iisip. Yun naman nangyayari sa katamaran ng Pilipino. Pero hanggat may Pilipinong matino na hindi umi-enter sa mga ganyang bisyo, masipag ang Pilipino. Ngayon, hindi naman ako, para sa akin lang, hindi ako naniniwala na ito
kung si Apo BBM lang ang masusunod, hindi ito mangyayari. Kasi kilala namin ng mga Marcos eh. Tingnan mo si Senator Manang Aimee. Kung talagang nakikilam ang kanyang husband, yung kanyang asawa, nakikilam sa kanyang mga desisyon, ay hindi niya magsasalita ng ganun. Tingnan mo kung anong sinabi ni Manang Aimee, na nababahala siya sapagkat nakatutok na ang missile ng China patungong Ilocos. Oh. Yan ba kung makasarili niya si Manang Aimee, sasabihin ba niya sa publiko yun? Ilalabas ba niya yung mga nalalaman niya na yun? Hindi niya ilalabas yun. Yan ang Marcos talaga. Marcos talaga yan. Ugali talaga ng Marcos yan. Yung Manang Aimee, Senador Manang Aimee, yung ugali niya yan, ayan ang ugali talaga ng Marcos. Mula sa kanilang ama. Pero ito kay Apo BBM, pasensya na Apo BBM, Ilocano nak, Kabagis nak, dato'y naramid mo, dato'y Apo BBM, han agbalin na ito'y. Kaya sana kung maaari lang po Apo BBM, huwag ka nang makinig sa mga nakapaligid sa iyo, dahil yan ang magpapahamak sa administrasyon mo. Yan ang makapagpalugmok lalo sa pamilya nyo. Hindi malulugmok sa hindi malulugmok sa kahirapan kasi kahit kailan, kahit hanggang doon sa kapapuhan ng lapalapa mo, talampakan mo, ay hindi na kayo maghihirap. Ang sinasabi ko kalugmukan sa pamilya nyo, yung kahihiyan. Nalugmok na nga kayo noon sa kakahiyan dahil sa kagawa ng mga black propaganda noon ng mga kalaban nyo sa politika, katulad ng mga liberal party na yan. Ngayon ay nasaan na sila, nanahimik na sila, nandyan na sa paligid mo, kaisa nyo na. Ngayon, kung patuloy ka na ganyan, na nakikinig sa mga nakapaligid mo, ay walang mangyayari sa bansa mo at walang mangyayari sa pamilya nyo na lalo pa mag-thumbs up ang inyong pamilyang Marcos. Hindi na mangyayari yun pagka ganun. Pag patuloy mo yan na nakikinig ka dyan sa mga gahaman sa mga posisyon na yan. Kaya nga naglunsad ka ng unity kasi nga gusto mo ng pagkakaisa which is yun din ang gusto ng daddy mo ni Apo Lakay, ang pagkakaisa. Pero nasaan na ngayon itong unity na nilunsad mo, na sinasabi mo pa noon, itong unity ay bulong-bulungan lang noon sa sarili mo. Kumbaga pinagnilay-nilayan mo ito ng mabuti sa ilang taon. Pinagnilay-nilayan mo kung ano talaga ang unity. Hanggang ang unity hanggang naging bulyaw na. Ibig sabihin ng pagbulyaw yung pagkandidato ng presidente. Kaya nga iisang plataporma mo lang, unity at continuity. Yun ang plataporma mo Unity at continuity. Ngunit anong nangyari? Nawala ang unity, nawala ang continuity. Ang nagpatuloy, kahirapan. Yun ang pinalit mo sa unity at continuity mo. Kahirapan at kagutuman. Ano mangyari sa mga pangakong yun? Hanabali na di na umabot ng 20 ang kilo ng bigas. Umabot lang ng 35. Masaya ng bawat Pilipino yan. Kaya na yan nilang bilihin. Kahit pa na naghihirap sila, naghihirap kami, mamasura lang kami dyan, makakabili na kami ng 1 kilong bigas niyan sa pamagitan ng 35 ang kilo. Pero kung ganitong kilo ng bigas sa 55, 60, 65, 70, 75, 80, hindi kami makakabili niyan. Kami mga mahirap, hindi kami makakabili niyan. Apo BBM, ibagaking ka.
mapapalayas kayo sa Malacanang pag ganyan ang diskarte mo, strategy nyo. Hindi maganda. Kaya sana may panahon pa, Apo BBM, para baguhin mo yung foreign policy mo. Baguhin mo yung ano mo, baguhin mo yung patakaran mo sa gobyerno. May panahon pa, may 4 pa na taon. Basta wag ka lang makikinig sa mga nakapaligid sa iyo, kasi yung mga nakapaligid sa iyo, Apo BBM, ibagaking ka, isuda iti agraot king ka. Dayta ti agpaiso, Apo BBM. Isuda ito iti agpaiso. Si kami na mga kababayan mo na mahihirap, na ibagbagaking ka ti agpaiso. Dagita ng mga tao dagita na adati igid mo, isuda iti agraraman iti posisyon da. Dayta ti agpaiso. Kuma Apo BBM, ikatin mo ida. Palitan mo ng mga matitinong mamumuno sa gobyerno mo para mapatupad mo yung pangarap mo. Pangarap namin mga Pilipino na sinasabi mo, pangarap mo rin para matupad mo yun. Hanggat nandyan yung mga yan, hindi mangyayari ang pangarap mo na yan o ang pangarap namin. Hindi mangyayari yun. Kaya sana pagnilayan mo, pag-isipan mo ang mga hinaing namin mga Pilipinong mga mahihirap, lalo na kami mga OFW, para makauwi na kami ng ating bansa. Sa totoo lang, kami mga OFW hindi kami makauwi-uwi sapagkat natatakot kami na aming mga bagahe ay taniman ng bala dyan sa airport dahil sa patuloy na nawawala ang aming mga bagahe. Paano kami makaka-uwi sa bansa natin kung nawawala yung mga bagahe namin? Yan ang mahirap dyan sa ating mga namumuno dyan. Hindi natin pagkailayan kasi laging nasa balita yan, nawawala mga bagahe. Ang iba nga binibinta na nga lang sa hindi pag-claim ng mga may-ari noon. Ay paano yan? Hayaan mo lang ba na ganun mangyari? Tapos ngayon ito pa nangyari sa ekonomiya natin, bagsak na bagsak. Ang Vietnam na Vietnam lang na yan ang pinakamahirap na bansa noon. Ngayon sila nang nanguna sa agriculture nila sa pag-import ng mga saging. Samantalang ang Pilipinas ang nanguna noon sa pag-import ng mga saging. Tapos ngayon kulilat na, nawala na as in, nawala na talaga sa listahan ng ekonomiya ang Pilipinas. Kaya sana naman pag-isipan nyo itong mabuti. Taong bayan ang nagsasabi sa inyo na kung gaano nakahirap ang ating mga Pilipino, mahirap na katulad namin. Kaya yun lang po, Apo BBM, at sa ating lahat, mga kababayan, patuloy tayo magdarasal. Maraming salamat po.